Samantala sa ngayon po ay nagpapatuloy na sarado yung isang bahagi dyan ng Sukat Road kung saan nililinis na nga ng ilang kawani ng Parañaque yung kalsada kung saan nagkalat yung mga basag na bote, mga piraso ng kahoy at mga bato na itinapon kanina ng mga residenteng nagbarikada sa isasagawang demolisyon dyan sa may Talipapa, sa may Sukat Road. At ayon sa mga huling ulat ng ating mga reporters ay tuloy-tuloy yung pag-aresto ng mga pulis sa mga in-identify nilang nanguna sa mga pambabato kanina. Kanina ay nabanggit din na ilan sa mga naaresto ay nahiningi ng ID ay hindi raw mga taga-Sukat, Parañaque, kundi taga-ibang lugar. Bagay na nabanggit din ni Mayor Bernabe sa aming panayam kanina. Patuloy po tayong mag-aantabay sa mga pinakahuling ulat mula naman dyan sa Parañaque at kaugnay pa rin ng demolisyon sa Silverio Compound sa Parañaque. Makakausap natin ang Chair ng Commission on Human Rights na si Eta Rosales. Magandang tanghali po, Chairwoman Eta Rosales. Yes, Rafi. Opo. That's condemnable, ano? This is the first time this has happened under the Aquino administration. Na ang balita ko lang ito, hindi ko pa nalalaman na meron daw namatay at maraming sugatan. At may mga polis na that were involved na nananakit sa mga sinasabi nilang ng bato. Alam mo mga kapulisan, ibig sabihin ba nito walang nangyayari doon sa mga human rights na sinuturo at saka pinag-aaralan nila? I am calling on General Bartolome, no? At si General Ginto. Sobra na itong nangyayari nito. Parang walang nangyari. Parang walang development at all dito sa training na binibigay sa kanila. Opo, Chairwoman. Opo, ako napanood po nyo yung ibang video namin. Ang sinasabi po kasi dito ay kaninang umaga pa nagkakaroon ng tension dito. Usually po nagpapadala kayo ng mga tauhan mula sa CHR. Meron ho bang napadala dito sa lugar na ito? Meron nang napadala. Kaya sinabi ko nga, I just called the regional director of CHR, NCR, sa NCR region. At magpadala na, so inintay lang namin yung report nila, the investigation nila. At nasaksihan po ng mga tao ninyo itong nangyaring kaguluhan kanina? Evidently, oo. At ano po yung initial reports po nila sa inyo? Bukod dun sa mga videong aming nakunan kung saan merong isang arestado na we would assume na isa sa mga humarang dyan sa mga pulis, nahuli na pero pinalo pa rin ng ilang mga kapulisan. Dapat na mapa-investigate yung mga yan. No? Dahil isa yan, unlawful, gross violations of human rights. At pinagkikita na halos mukhang walang masususunan ng mga kapulisan. Ano ba? 2 taon na, halos 2 taon na mula nung naupo si Presidente Aquino at patuloy lahat yung mga pag-aaral at pagtuturo ng training na ginagawa dito sa mga kapulisan. Pero mukhang nangyayari. Right now, dapat ma-investigate. Immediate investigation is mga police na sinasabing nagkaroon ng kuwan, no? Na nakit dito sa mga kuwan. Chairwoman, kanina po kasi may mga nakita rin kaming nagpapaputok sa direksyon ng mga demonstrador pero sinasabi ng mga pulis na blanco lamang ito. Ano ho ba yung guidelines sa pagpapaputok ng warning shot? Dapat nagdadala ng baril. Bawal ang pagdadala ng baril at kahit na blanco, bawal yan. Bakit sino magpapaputok? Nanakot ang ginagawa nila. Sinasabi nga, dapat makatao yung pamamaraan na kung sakasakali kinakailangan ng demolition, kinakailangan makatao yung plan. Ba't sila magpapaputok? Ba't sila magbabaril? It's fun. Ano po yung ginagawa nilang yan? Pero Chairwoman, nabanggitin po kanina mukhang pinaghandaan ng mga demonstrador yung pagpasok dito ng mga pulis at nakahanda na yung mga bato at mga bote dun sa lugar. At sinasabi rin na sumugod yung mga demonstrador at napaatras nga po yung mga pulis. Iimbestigahan nyo rin po ba kung ano talaga yung pinagmulan nito? Oo naman. Dapat maimbestiga kung anong pinagmulan yan. Kasi alam mo, yung mga demonstrador, usually kasi mga residents, hindi naman sila ganyan. No, ang gusto lamang nila, hindi sila pinaalis sa mga bahay nila. At kung sakasakali, mapapali sila, merong katwiran, may dahilan talaga. At saka kung sakasakali, may relocation. Ilang beses na pinag-usapan niya na DILG, PCUP, maraming marami na kami dialogue po niyan.
Pero sino itong mga demonstrators nito na puro bote at saka mga pagbabato ang dala-dala, sila mismo dapat may discipline. At Chairwoman, para na rin po sa inyong kabatiran, nabanggit na rin ni Mayor Bernabe kanina at sa mga reports na aming reporters dun sa lugar, may mga naaresto raw po na hindi naman taga roon. At nabanggit kasi ni Mayor Bernabe na may mga hakot daw po yung mga demonstrador na humarang dun sa mga pulis. Yun ang dapat pinagkukunan, ano? Yun ang dapat tinitingnan din at dapat tinitiga. Kasi dapat yun ang hakot. Ibig sabihin, kasi alam mo, sa nakaraan kasi, madalas yung kinasadya yung mga ganyan para lang manggulo o pinoprovoke, hindi nakakatulong yung ganyan eh. Sa halip na makatulong, kung inuudyok mo ang karahasan, nagkakaroon talaga ng karahasan. Kasi mga kapulisan na ito, hindi naman sila dapat pumapatol. Sa ganyang karahasan, dapat disiplinado sila. So ang sinasabi niyo po si HR Chairperson, iimbestigahan niyo po yung magkabilang panig para malaman kung ano ba talaga yung punot dulo nitong kaguluhang ito. Oo, pero principal dyan, yung police mismo. Sila yung mas merong, ang kapulisan ng mas merong responsibilidad, no? Dahil sa nagre-react itong mga, o kung sino man itong mga demonstrador na ito. Chairwoman, yung mga tao po nyo na nandun kanina sa demolisyon ay magre-report na po sa inyo. Mga gaano po katagal kaya bago natin mailabas yung kanilang ulat? Hindi ko alam. Hindi, later this afternoon siguro darating ng mga yan. Pero inaantay ko rin yung ulat nila at kakausapin ko rin yung regional director. Sige po, marami pong salamat, Commission on Human Rights Chair Eta Rosales. Sa ngayon nga po ay sarado pa rin itong bahagi ng Sucat Road dyan sa Parañaque kung saan nangyari kanina yung kaguluhan. Panoorin po natin yung ilang tagpo kanina. Itong mga pulis na to.